Magandang araw sa'yo. Para sa paghimay natin na yun, may hawak tayong mga materyales na may medyo radical na tanong. Paano kung ang isang sinaunang konsepto sa teolohiya, yung banal na santatlo o Trinity, ay siya pala ang blueprint Ang blueprint para saan? para ayusin ang mga modernong problema natin, lalo na sa mga organisasyong may misyon? Okay, gets ko. Kasi ang sinasabi ng mga source na pinadala mo, baka raw ang problema, yung pagkakaawatak-watak, yung pagkaubos ng lakas, hindi raw dahil kulang sa pondo o sa galing ng tao. So ano daw ang problema? Baka raw nasa maling pag-unawa natin sa kung paano talaga gumagalaw ang Diyos. Sige, himayin natin to. Tama, at yan yung pinakaugat ng argumento rito. Ang pagtingin sa Trinidad, hindi bilang isang, alam mo na, math problem na kailangang isolve. Na pang seminaryo lang. Eksakto. Kundi bilang ang unang ecosystem, isang perpektong modelo ng pagkakaugnay-ugnay. At ito raw ang direktang lunas sa isang sakit na talamak sa maraming organisasyon, ministry o kahit anong grupo. Yung tinatawag na silo thinking. Oo, yung silo thinking. Yung bawat isa nasa sarili-sariling kahon. Yun nga. Bawat team, bawat department may sariling mundo. Nag-uulit ng trabaho ng iba, hindi nag-uusap. Minsan nag-aagawan pa. Totoo. At ang resulta ayon sa mga source ay pagod, frustration, at mahinang epekto. Kaya ang mission natin ngayon ay tingnan kung paano nga ba yung mga papel na ginagampanan ng Ama, Anak at Espiritu Santo ay pwedeng maging isang practical na gabay. Hindi lang para sa simbahan, kundi para sa kahit anong team na gustong maging mas buo at mas malawak ang impluensya. Okay, so simulan natin sa problema. Itong silo thinking, paano ba to? Paano to nagiging totoo sa araw-araw? Simpleng paliwanag, yan yung kapag ang isang team ay mas nag-aalala sa sarili nilang goals, Kaysa sa goal ng buong kumpanya? oo, kaysa sa pangkalahatang misyon. Ang itsura niyan, halimbawa yung marketing team, hindi alam ang ginagawa ng product development. O yung outreach ministry, walang ideya sa ginagawa ng discipleship ministry, nagiging kami versus sila sa loob ng iisang bahay. Ang resulta, sabi ng mga materyales, ay pag-aaksaya. Sayang ang oras, pera at lakas. At dito ngayon, papasok yung isang mas mabigat na konsepto, yung denominational ego. Oo, mas mabigat yan kasi mas personal at mas nakatago. Paanong nakatago? Sabi ng mga source, hindi ito laging yung halatang pagmamataas, di ba? Madalas, nagbabalat kayo ito bilang mga positibong bagay. Tulad ng? Katapatan sa aming tradisyon o pag-iingat sa kalinawan ng doktrina. Maganda pakinggan lahat yan, tama? Oo naman. Pero ang tanong ng mga source, kailan ba yung katapatan na yan nagiging pader? Isang pader na humaharang sa pakikipagtulungan. Yung denominational ego, yun yung punto kung saan ang pagprotekta sa brand, sa pangalan, ay nagiging mas mahalaga kesa sa misyon. Teka, yan ang matindi. May binigay silang halinggaba mula sa Biblia para dyan? Oo, yung nasa 1 Corinto. May nagsasabi kay Pablo ako, habang yung iba, ako naman kay Apolos. Nagkakaroon ng mga fan club? Parang ganun nga. Ang tanong ni Pablo na siyang tanong din ng mga source natin, nahati ba si Kristo? Ang punto rito, hindi naman nila itinatanggi si Kristo pero inilalagay nila siya sa sentro ng kanilang brand. Kumbaga, mas magaling ang version namin ni Kristo kaysa sa version nyo. Yon, yan ang denominational ego in action. At may malaki pala yung historical na epekto. Paano? Binanggit sa sources yung nangyari pagkatapos ng Protestant Reformation. Maraming grupo ang nagsimula dahil sa reforma. Pero sa paglipas ng panahon, yung mga grupong yon naging magkakalabang institusyon. Imbes na magkaisa, nagkompetensya sila. Sayang. Sayang talaga. May isang malakas na quote mula sa source. Ang trahedya ay hindi ang pagkakaiba-iba, kundi ang pagkakahiwalay-hiwalay. Okay, so malinaw yung problema. Kung ganon, ano naman ang solusyon? Dito na sila bumabalik sa Trinidad. Dito na nga, pero hindi bilang teorya, kundi bilang isang buhay na ecosystem. Tulad ng gubat. Oo, parang isang mayabong na gubat. Ang gubat ay malusog hindi dahil may isang puno na pinakamalaki, kundi dahil sa perpektong ugnayan ng lahat. Lupa, tubig, halaman, hayop. Lahat may papel. Lahat may papel at lahat ay nag-aambag. Ganyan daw ang larawan ng Trinidad.
At meron pa ngang isang theological na termino para dyan, di ba? Medyo technical. Oo, pero sulit intindihin. Ang term ay perikoresis, galing sa Griego. Peri sa paligid at korein maglaman. So, anong ibig sabihin yan in simple terms? Ang ideya ay mutual indwelling. Yung ganap na pananahan ng Ama, Anak at Espiritu sa isa't isa nang hindi nawawala ang kanilang pagiging unique. Inilarawan to bilang isang threefold dance, Isang sayaw? isang sayaw ng tatlo. Isipin mo sa isang perfectong sayaw, walang nag-aagawan sa spotlight, di ba? Ang galaw ng isa ay para bigyan ng daan ang kasunod. May perfectong harmonya. At yan daw ang dapat gayahin. Yan ang imbitasyon. Ang misyon daw ay hindi lang isang checklist. Isa itong agos ng buhay na sama-sama nating sinasabayan. Sige, gawin nating mas konkreto. Kung ito ay isang sayaw, ano yung mga partikular na galaw? Simulan natin sa Ama. Okay? Ang Ama ay inilalarawan bilang ang source at visionary. Siya ang pinagmumulan, siya ang may hawak ng blueprint. Ah, okay. Halimbawa, sa Juan 3:16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Ama, kaya't ibinigay niya ang kanyang anak. Ang Ama ang nagpasimuno. So, sa isang team, ang role ng Ama ay yung paglilinaw sa bakit. Eksakto. Bakit natin to ginagawa? At mahalaga, hindi ito micromanagement. May kwento sa source tungkol kay Pastor Ana sa Maynila. Nakita niya na watak-watak ang mga ministries sa lugar nila. Anong ginawa niya? Hindi niya sinubukan i-manage lahat. Ang ginawa niya, na parang Ama role, ay tinipon niya ang mga leader at paulit-ulit niyang ipinaalala ang iisang vision, ang pagbabago ng buong komunidad. Siya ang naging source ng layunin. Tapos, pinagkatiwalaan niya sila na kumilos. Magandang example. So, kung ang Ama ang nagbibigay ng vision, sino naman ang gagawa ng building? Kumbaga, dito na papasok ang anak. Tama ka. Ang anak, si Jesus, ay ang embodiment and connector. Siya ang gumagawa ng konkreto sa vision ng Ama. Hindi lang puro salita. Oo, hindi lang siya nag-lecture tungkol sa kaharian ng Diyos. Pumasok siya sa mundo natin, kumain kasama natin, isinabuhay niya yung kaharian. Siya mismo ang mensahe. Para sa isang team, ito yung pagsasalin ng vision sa totoong aksyon at relasyon. What's fascinating here is, yung historical na halimbawa na binigay, ang mga misyonerong Moravian. Anong ginawa nila? Imbes na dumating lang sa isang lugar at magtayo ng simbahan, nanirahan sila kasama ng mga tao. Natutunan nila ang wika, kinain nila ang pagkain, naging bahagi sila ng araw-araw na buhay. Presence over program. Yun na nga, ginawa nilang personal ang misyon. Ang aral, unahin ang presensya bago ang performance. Yan ang anak role. Okay, may vision mula sa Ama, may pagsasabuhay mula sa anak. Paano ito magpapatuloy? Paano masisiguro na hindi ito ningaskugon? Dito na papasok yung pangatlo, na madalas nakakalimutan. Ang papel ng Espiritu Santo, ang empowerer at sustainer. Siya ang nagbibigay buhay. Oo. Kung ang Ama ang arkitekto at ang anak ang builder, ang Espiritu ang kuryente. Siya ang nagpapagana sa lahat. Siya rin ang nag-aalaga. May modern na example ba niyan? Meron, isang citywide prayer network. Sa isang siyudad, maraming simbahan, pero kanya-kanya. May hinala, may competition. Typical na scenario. Oo, pero may nag-initiate ng isang simpleng bagay. Sama-samang pananalangin para sa siyudad. Nauna ang prayer, bago ang planning. Eksakto. At ayon sa kwento, nung una, awkward. Pero habang tumatagal, sa pamamagitan ng prayer, naramdaman nila ang paggabay ng Espiritu. Ang mga pader ng hinala, unti-unting gumuho. Ang Espiritu ang naging connective tissue nila. Binigyan sila ng isang puso para sa syudad. Wow! Yan ang gawain ng sustainer. Grabe! So may source, embodiment at sustainer. Meron bang isang case study sa mga source kung saan makikita natin tong lahat na gumagana ng sabay-sabay? Meron. At ito raw ang gold standard sa New Testament, ang simbahan sa Antioch. Sa aklat ng mga gawa. Oo, ang Antioch daw ay isang buhay na ecosystem. Anong mga katangian niya? Una, ang diversity. Iba-iba ang lahi ng mga leader. May taga-Africa,
may Hudyo, may Romano. Hindi sila naghanap ng apareho lang nila. At paano sila nagde-decide? Sama-sama, sinasabi sa Gawa 13, habang sila'y naglilingkod at nag-aayuno, doon nagsalita ang Espiritu Santo. Isang shared spiritual na proseso. At yung pangatlo, na para sa akin ay pinakagrabe. Yung kahandaan nilang isugo ang kanilang pinakamahuhusay, sina Bernabe at Saulo. Ang mga superstar nila. Oo, pero isinugo nila. Bakit? Dahil mas mahalaga ang pangkalahatang misyon kaysa sa pagpapalago ng sarili nilang simbahan. Ang misyon ang nauna. Okay, so para sa iyo na nakikinig, paano mo sisimulang isabuhay ito? May mga practical tools na binigay? Meron, para hindi lang manatili sa konsepto. Ang una ay tinawag na ecosystem map. Paano yan? Simple lang, sa isang papel, isulat mo ang organisasyon mo sa gitna. Tapos, subugang tukuyin ang 5 strategic partners na nasa labas ng iyong karaniwang bilog. Hindi yung mga dati ng kapartner? Hindi, sadyahin mong mag-isip ng iba. Pwedeng ibang simbahan, isang non-profit, isang LGU. Ang layunin ay para sadyang basagin ang pader ng silo mo. May isa pa, medyo mas challenging. Yung silo scan. Ito, kailangan ng katapatan. Itanong mo sa team mo, saang mga bahagi ng gawain natin nililimitahan ng organizational ego ang ating pakikipagtulungan? Ano ba talaga ang pinoprotektahan namin? At bakit? Mahirap yung tanong na yan. Napakahirap. Pero ayon sa source, hanggat hindi nasasagot yan, mananatili tayong nakakulong. Ang goal ay makagawa ng mga konkretong hakbang tungo sa pagiging interdependent. So bilang buod, ang pinakamalaking insight dito ay? Ang tunay na pagkakaisa ay hindi nagsisimula sa strategy meetings. Hindi. Nagsisimula ito sa pag-unawa sa mismong nature ng Diyos. Ang Trinidad pala ay hindi lang doktrina. Ito ang pinakaunang modelo ng perpektong kolaborasyon. At kapag ganyan ang tingin mo, nag-iiba ang lahat. Ang kompetisyon, nagiging kolaborasyon. Ang hiwa-hiwalay na epekto, maaaring maging dumaraming impluensa, Ang layunin ay hindi pagkakapare-pareho. kundi pagkakaisa sa layunin. Isang harmoniya ng iba't ibang tinig na kumakanta ng iisang awit, parang sayaw ng Trinidad. At iiwan namin sa iyo ang isang kaisipang ito mula sa mga materyales para pagnilayan. Kapag naaalala ng simbahan na ito'y una sa lahat ay pag-aari ni Kristo, bago pa man sa anumang tradisyon, istruktura o brand, ang mga silo ay nagiging mga simponya. Ang mga natatanging tinig ay nananatili, ngunit natututo silang mag-harmonize. Kaya ang tanong para sa iyo, sa iyong sariling gawain, sa iyong team, anong pagkakakilanlan ang tunay na naghahari? Ang pangalan ba ng inyong grupo o ang misyon ni Kristo?